Lagot ka, Boying. Nilaglag mo si Bongbong Marcos mo. Mga congressman, tinatakot para bumoto sa impeachment laban kay BP Sara. Ayan po ang mga mangilang-gilang pag-uusapan natin. Sana po wag pong kakalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. Wag pong kakalimutan, napaka-importante sa akin yan. Yung simpleng like nyo yan, libre lang po yan, pero malaking tulong po yan sa algorithm. So, bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. alam nyo po kung bakit minamadali itong impeachment, no, para masimulan. Ito po ang dahilan. Pakinggan nyo po yung sasabihin nito ni Kong Mike. Dahil ito ang isa sa dahilan patungkol sa pagmamadali sa impeachment ni BP Sara. I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez. Yon. So alam nyo na. At alam natin yung galaw ng Kamara doon sa impeachment ni BP Sara ay connected dito. Dahil sumisingaw na tong baho ni Martin Maleta. Si Boying, nilalaglag na siya. Diba? May sindikato at pinangalanan na ni Boying sa kaso. Diyan sa 61 pages na kaso na yan, na ang isa sa mga sindikato, si Martin Maleta. Pero masama nito, yari ito si Boying. Bakit? Ginagamit niya yan eh. Ginagamit niya. At yan ay tutungo kay Bongbong Marcos. Kasi ginagamit niya ang salaysay ni Gutesa. Ginagamit niya ang salaysay ng mga 18 Marines. Isa rin doon sa tinuturo si Bongbong Marcos, di ba? So lagot din si Bongbong. Pero wag muna nating puntahan yun. Baka mapagalitan ni Bongbong si Boying, hindi tutuluyan. For the meantime, tuluyan muna si Tambaluslos. Ako'y naniniwala ng talagang pinaka-head, pinaka-mastermind si Bongbong Marcos. Sunod si Tambaluslos. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Para hindi maunsimi. Kasi nga, siya ang nireklamo ni Boying. Alam naman natin si Boying kakampi, si Bongbong Marcos. So, ang dinidiin dito, si Boying, kasi ganyan sila eh. Pag malalaglag na sila, maghahanap sila ng may ibang madidiin. Okay? Pero totoo naman. Ito ngayon na ginagamit pantakip sa balita para makalimutan ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuurin nyo po. Sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at nung asawa. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos para palitan yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro si Marcoleta at saka to si Vice Defensor. Ganun po kagago itong si Martin Maleta. Panurin niyo po yon. Eto na po. Ididiin na po si Tambaluslos. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yon. So, sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta. Naku, yari, pinagdiinan ka na.
Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Nako, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, itong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Remulla, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin Maleta. Na pilit pinapapalitan yung salaysay ni Gutesa. Pinababago, ibinidyo pa. Na ngayon nilabas nung asawa yung sinabi, yung video na sinasabi nung asawa ni Gutesa at ni Gutesa na pinipilit sila ni Tambaluslos bumaligtad. Paano? Kinasuhan ka na. Naniwala na ang ombudsman. Madidiin talaga dito si Tambaluslos. Kaya magmadali ka na, Tito Soto. Fourth win. Para matakpan to. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Tama si Saldico, tama si Gutesa, tama ang 18 Marines. Mind you, sinabi rin ng 18 Marines, itinuro din, nag-deliver sila sa Ilocos Norte. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Siya ang nireklamo ng ombudsman. Naku, yari. Laglaga na dis. Gusto nyo malaman kung may mga prinsipyo? Yung mga vloggers ni Tambaluslos? Tingnan nyo magbabaligtaran yan. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naku, patay. Hindi lang si ombudsman, hindi lang si Boying. Sa NBI din, nung pinapirma. Nako, ang dinidiin, si Tambaluslos, laglagan na ito. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they are subjecting themselves to personal danger. Yun ang kinaibahan. Itong kinaibahan ni Gutesa kay Madriaga. Itong kinaibahan ng itong 18 Marines kay Madriaga. Wala silang pakinabang. Wala silang natanggap na maleta. At the same time, may ebidensya. Ito sila Madriaga ni walang maipakitang ebidensya. Ito ang daming ebidensya. Sangkatutak po ebidensya. Kaya nga dapat, kumilos ang ombudsman, kumilos ang NBI, kumilos na rin ang Senate. Ang Congress, wala ka nang aasahan. Bata ni Tambaluslos yan. Hindi man lahat, pero marami siyang bata. Yung mga ahensya na dapat kumilos na. Para itong ghost projects na ito, itong talamak na pagnanakaw ni Martin Maleta, ay matuldukan na. Ang problema, yung Senado, iba gusto asikasuhin. Sana naman, tuloy-tuloy, asikasuhin ito ng NBI ng minsan, yung NBI, iba rin ang inaasikaso. Itong ombudsman, iba rin ang
Dapat magtulong-tulong na. Nakalagay po dito, wala silang interes, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. At pamilya. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliw ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. Palakpakan. Sa Banateros, pag tama, tama. Pag mali, mali. So, tama itong ginagawa ni Boying. Palakpakan natin. Fair naman tayo eh. Di ba? Kasi hindi nila ni-recognize itong si Gutesa. Ni ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Itong 18 Marines, ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Si Boying Remulla, ginamit yung testimonya ni Gutesa, ni 18 Marines at ni Saldico. Di shoot sa banga. Tama ba siya? Tama yung ginawa mo, Boying. Kaya pinapalakpakan kita dyan. Kaya lang, sana tuloy-tuloy. Pag sa bandang huli, itinuri si Bongbong Marcos, sana manindigan ka rin. Pero, okay. Good yan. Good yan, Boying. Basta tuluyan, ha? At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman. Pag nangyari yun, pag nangyari yun, malapit na po tayo sa tagumpay natin na mahabol ang mga mastermind. Makulong lang si Tambaloslos. Non-bailable. Yan ang dapat kinukulong. Hindi kung sino-sino. Kaya nga, ang nangyayari po ngayon, unahan. Unahan kung maglalabas ng balita, maglalabas ng ebidensya laban sa mga mastermind ng ghost projects o mauuna sila na pagtakpan yung balita. Ayan na po ang nangyayari ngayon eh. Usapan natin tong balita na ito dahil ayon sa balita na ito, di umano umuulan ng pera sa Congress, sa Kamara. Naku, pambihira. Kaya ito po magkakaroon po ng botohan. Okay? Kung ipapasa na po ang impeachment sa Senado. Tandaan nyo po yung boboto para sa impeachment. Yung pabor sa impeachment. Chances are, nakakatanggap ng pera yan. Sinabi po ni Chanco yan, di ba? Last time, yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, nabigyan. Nagkaroon ng nirilisan ng pera para di umano sa proyekto. Pero gano'n na rin naman yun. Parang bayad. Kahit si Pulong sinasabi, iipitin. Yan ang nangyayari po ngayon. Takutan. At ang number 1 nananakot dyan, si Charis. Itong si Sandro Marcos. Grabe itong pamilyang Marcos, no? Sakit sa bangs. Ano bang naitulong ng pamilyang Marcos sa Pilipinas? Para matuloy yung impeachment, tatakutin. Iipitin yung budget nyo. Pag hindi kayo papabor sa impeachment ni BP Sara, di umano. So tingnan po natin yan.
Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga for later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, wala raw nababalitaan. So negative, para sa kanya negative. Karamihan naman niya sasabihin negative eh. Diba? Or itatago, yung iba itatanggi. Pero hindi ka marireleasean ng budget. Or pag yung for later release, marirelease na pag ikaw ay sumang-ayon sa impeachment. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Novara City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. So alam nila magsasalita si Tiangco, di ba? So wala na siya nabalitaan, sinikreto na siguro sa kanya. Pero may natanggap daw. Galing naman sa kanya. 90 billion. Hindi natin alam kung ano talaga ang purpose nito, di ba? Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda padating dito sa... Ayaw pala pangalan nito, si Congressman Sendanya. Never heard eh. Kaya natatawag ko siyang Congressman Ngiwi. Ito yung pala, yan pangalan niya. Para sa kanya daw, ina-expect na niya na may darating na ganyan. Ano ina-expect mo? Darating na maleta? usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. Ayan, so sa madaling salita, trabaho nila. Trabaho nyo maging patas. Ang lagi pinagsasabi nila, trabaho nila yung ginagawa nilang pag-impeach kay BP Sara. Kay Bongbong wala kayong nakita. Alam mo, wala namang problema kung talagang kakasuhan nyo at papa-impeach si BP Sara eh. Pero halatang halata lang naman, kaya nyo pinai-impeach si BP Sara, hindi dahil sa pagsisilbi sa taong bayan at sisilipin nyo yung kanyang mga nakaw di umano kahit wala naman. Kaya nyo sinisilip si BP Sara dahil ayaw nyo mapaupo sa 2028. Kasi kung kayo ay sisilip sa nakawan at kayo ay sisilip sa mali at kayo ay sisilip sa confidential funds, imposibleng mamimiss nyo si Bongbong Marcos. Andoon po ang issue. Double standard kayo. Ipokrito kayo. Wala pong issue doon sa karapatan, doon sa trabaho ninyo magpa-impeach. Diba? Paano mo napuna? Halimbawa lang to hindi ko sinasabing magnanakaw si Sara. Halimbawa lang ito. Okay? Halimbawa nag-shoplift si Sara. At ikaw ang gwardya. Nakita mo. Hinuli mo. Dinala mo si Porcinto. Tapos pumasok si Bongbong Marcos kinabukasan. Hinold up. Tinangay lahat ng pera, tinangay lahat ng mga bilihin doon. Tapos wala kang imik. Pumasok, lumabas. Tapos tinatanong kasi nung nagnakaw, hindi mo alam. Naiintindihan po natin. Ulitin ko, hindi ko sinasabing magnanakaw si Sara. Pero for discussion purposes, kung ganun nga ang sitwasyon, na napaka-plastic nyo, mga animal kayo. Napaka-plastic ninyo. Tapos sasabihin mo, ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang gwardya. Gunggong. Kung ginagawa mo ang trabaho mo bilang gwardya o binagawa mo ang trabaho mo bilang congressman, imposibleng na-miss mo yung hold up ng limas ng gamit. Naiintindihan po ninyong ibig ko sabihin? Imposibleng na-miss nyo yung mastermind. Kung niloloko nyo pa taong bayan, kaya nakakabuisit itong mga... Doon na nga kayo sa bundok. Para meron naman kayong ambag sa Pilipinas. Itong singiwi, Si Congress Miao Kiko Barsaga, hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa presidential son. Pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, kikilusin ang batang Marcos para ma-impeach si BP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Makuha lang nila ang kanilang gusto. So sa madaling salita, para kay Kiko Barsaga, gagawin nito mga to, lalong-lalo na itong mag-ama, si Marcos at si Sandro. Para lang hindi makaupo si Sara. Kahit na
lumubog tayo sa kumunoy, kahit na lumubog tayo sa utang, kahit na lumubog tayo sa kahirapan, hindi na nga naaasikaso. O, next week, tataas na naman ang gasolina. Alam nyo ba yan? Magkarga na kayo this week. Are you ready, guys? This song is dedicated to Bonget. Di matino ang isip niya kasi siya'y sabog na. Putragis na yan. Di alam ang tama't mali kasi siya'y sabog na. Yuhuu! Tuliro ang utak niya, hoy, alam niyo ba? Hindi pa, bakit? Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. Pinangga ang flood control ng barko kasi siya'y sabog na. Ba't pinangga? Binenta pa ang gold kasi siya'y sabog na. My goodness! Kinuha ang pera sa PhilHealth, alam nyo ba? Ano yun? Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. Lalabas sana siya ng bansa kaso siya'y sabog na. Wow! Walang nakukuhang investor kasi sabog nga. Nagsilayasan na nga eh. 20 pesos daw na bigas, soy magkano na? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. Kaliwat kanan ng utang kasi sabog na. Sabog na. Blablabla. Lubog sa baha at utang kasi sabog nga. Alata. Ayuda ng ayuda ang pinsan niya. Ayuda, puro nakaw nga ginawa eh. Habang sabog siya, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Bulol ang amo nyo kasi siya'y sabog nga. Ah, kaya pala bulol na tabing eh. Kinakain ng salita kasi siya'y sabog na. Blablabla. Pati mga kriminal, hoy, absuelto na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Nakalaya si Dilima habang sabog siya. Sabog talaga. Nakalaya din si Kerwin kasi sabog na. Talaga naman. Si Napoles nakalabas, soy, alam nyo ba? Oh, nakalabas? Habang sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. Tapang-tapangan pa sa media kasi sabog na. Nagpamilya pa. Lalabanan daw ang China habang sabog siya. Lintik na yan. Eh dito nga kay Sara, takot na siya. Oo nga. Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. Sa katerba ang binudol kasi sabog nga. Ang dami talaga. Nagpabudol naman ako, di ko alam sabog siya. Yun lang. Nagsisisi tuloy lahat to, inang ina. Hoy, wag ka magbura. Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Tararatatat. In-appoint pa si Rimulya kasi sabog na. Mga traidor, mga hayop, mga animal. Para matabunan ng issue habang sabog siya. Mga demonyong magnanakaw. Gusto niyang iligtas si Pinsan, alam niyo na. Siyempre, love niya yan eh. Kasi sabog nga, kasi sabog nga, kasi sabog nga. Tararatatat. Palubog na ang Pinasyo kasi sabog siya. Palubog talaga. Sinimot ang kaban ng bayan, sabog talaga. Simut talaga, to the max. Maang-maangan pangungas pero may pirma niya. Tanga-tangan. Pumipirma siya, habang sabog siya, pumipirma siya. Tararatatat. Ben, sabog ba saan? Sabog sa party, sabog sa utang, saan sabog sa travel. Papabuda, di ba, bababangit. Bling blow.
namin. Maawa ka, tama na. Kawawa na yung baby M namin. Hoy, mga tanga! Hindi namin kayo titigilan hanggat di nyo sinusoli yung mga ninakaw nyo! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.